nahiya naman ako sa inyo, no? Family game. Kay Bonggang-Bong. Injection, Your Honor. Pilipinas, it's time for Family Feud. Let's meet our two teams. Sina Anton, Roy, Sean at Neil ng Team Makmak. Sina Bruce, Therese, Miyong at Hellboy ng Team Lance. Please welcome our host, ang ating kapuso, Ding Dong Dantes! Hello po mga kapuso! Sa unang Miyerkules ng month of June, maaksyong tapatan ang hatid namin sa inyo dito po sa pinakamasayang family game show sa buong mundo ang Ang mga maglalaro ngayon magkakasama po sa afternoon prime series na Kamao, the adrenaline-filled series na last week ko pa pong sinusubaybayan. In the green corner, let's give it up for Team Makmak! Pinangungunahan po ng bida mismo ng Kamao playing the title role of Makisig, Makmak, Patumbakal, ang kapuso, action heartthrob, si Anton Vinzon. Yes! Opo, Sir Ding Dong. Anton, kasama mo ang iyong mga kasamahan. Yes. At syempre ang isang special na tao sa buhay mo. Anton, please do the honors of introducing them to us. So yun, ito yung mga kasama ko sa Kamao. Ang tatay ko / lolo sa Kamao ay si Roy Benson. Pinakamaangas. At syempre, ang matalik na kaibigan ni Lance. Ang mga kalaban ko rin. At syempre, ang aking tatay sa Kamao, Sir Neil Cesar. What's up, Kuya Neil? Yes. Sir Roy, ano po mga advice parati po binibigay niyo sa mga tips, lalo na sa action po? Yung attitude niya kailangan, sabi ko na kanya. At saka yung practice, lahat. Lahat practice ng practice para at least ma-perfect mo yan. That's it. Anton! Mabait ka sa lahat. Sabi nga ni Airpods mo, di ba practice, tuloy-tuloy. Ano ba yung mga training na pinagdaanan mo para dito? Syempre nasanay po ako sa Muay Thai, sa mga batang riles po. Talagang karate, ganon. Pero ngayon po, boxing naman, so it's new to me. Kaya 2 months po talaga ako nag-training. Hard worker talaga. Ang sipag talaga. Sipag, sobra! Ibang klase, ibang klase. Okay, let's do it! Team Bakbak! On the red corner, pangmalakasan din ang labanan. Welcome, Team Lance. Team Captain ng Team Lance ay sparkle artist din na gumaganap sa papel na Lance Olivares, ang kariban ni Makmak. Please welcome Bruce Roland. Bruce! Welcome back, Bruce. Thank you, Kuya Dong. Sino-sino kasama natin ngayon sa team mo? Okay, standing on my left side, ang multi-awarded, ang producer, and never pa siya natalo sa Family Feud, Therese Malvar! There is... Hello po! Ang next naman, alam natin lahat, ang sexiest lip bite in the whole universe, Miyong! Yo! Turo mo naman sa akin kasi gusto ko matutunan yan. Hindi pa ko po, Ganun. wala po dito hanggang dito, tapos slow motion lang. Slow motion. Apo. Masabay tayo. Dito muna. Yes, and last but definitely not the least, ang pinapangarap ng lahat ng mga babae, Hellboy! Hey boy, welcome pare. Thank you. Grabe. Bruce, back-to-back talaga yung action series na pinagsamahan nyo ni Anto. Isipin nyo, mula sa Batang Riles, ngayon magkasama kayo ulit dito. Yes. Pero kamusta yung experience dito sa Kamao? Yes naman, sa Batang Riles, alam mo naman, action is more on kahit anong galaw, basta matamaan yung kalaban. Dito kasi sa Kamao, it's very different eh. Kailangan technical eh. Minsan tumatama yung mga suntok sa mukha ni Anton eh. Yun yung nangyayari. So,
Ang difference dito, it's much harder kasi need talaga namin pag-aralan yung sport of boxing. And alam natin lahat, boxing is one of the hardest sports out there. So eventually, training kami ng training and now we're happy na we have a knowledge na in boxing. Eto na, si Therese naman po. Ngayon po ay June. Di ba, malapit na po ang birthday ng ating bayani na si Jose Rizal. Yes. Alam niyo ba na si Therese po ay descendant po ng pamilya Rizal. Opo. Yes, si Therese, can you please tell us a little bit about the family history? Well, kasi si Miguel Malvar is really close with Jose Rizal. So yung bunsong kapatid ni Jose Rizal, yung anak niya, married Miguel Malvar's panganay. Kaya kami super closely related po with Jose Rizal. Ang galing, grabe. Dalawang bayani po kamag-anak ni Therese. Di ba? Ang galing. Hanep. Thank you for that story. Oh, congratulations. Ito bang kauna-unahang teleserye kung sakali, Helbert? Yes, etong first na labas namin sa TV ni Myung. Talaga. Kamusta experience so far? Masaya. Sobrang swerte na maging parte ng mga magagaling na artista. Pelikula. Gagawa tayo pelikula soon. Pwede. Ha? Pag-iisipan mo po. Pero pwede naman po. Good luck po sa inyo. Tandaan po, no hitting below the belt, ha? At 5 rounds na po ang boxing match na ito. Ay, sabi po ng survey, umpisahan na daw natin kaya Anton and Bruce, let's go. All right, players, good luck. Kamay sa mesa. Top 6 answers are on the board. Bakit kaya karamihan ng matatanda ay ayaw pumasok sa club o disco place? Bruce. Maingay, Kuya Dong. Si Maingay. Ang ba Maingay? Top answer. Bruce. Pass your play. Play, Kuya Dong. Play this one. Come on. Therese. Ba't kaya maraming mga matatanda ayaw nila pumasok sa club or disco? Alam mo yung disco? Yes po, of course. Ganon. Ba't kaya? Ang daming tao. Kasi madaming tao siksikan, di ba? Sir, ganun ko. Ha? Leo? Ba't kaya karamihan ng matatanda ayaw pumasok sa disco club? Kasi puro Gen Z na yung mga nandun. Mga bata na. Parang tayo, di ba? Mga bata na. Puro bata na. Nandiyan ba yan? Survey. Hellboy, ito. Yes. Ba't kaya karamihan ng matatanda ayaw pumasok sa club o disco? Siguro dahil madaming ilaw. Medyo nakakalit sa ilaw. Mga mahilo. Maraming ilaw. Hop! Bruce, ba't kaya karamihan ng matatanda ayaw pumasok sa club o disco place? Dahil masyadong late. Yes. Gabi na masyado. Bedtime. Bedtime. Hands ba yan? Pass the bedtime survey. Okay. Team Bakbak. Usap-usap na kayo, ha? Denise, ilan mukha natin to. Ba't kaya karamihan ng matatanda ayaw pumasok sa club? Dahil ayaw nila uminom. Ayaw nila uminom. Diba? Siya na lang. Ayaw uminom. Alright, guys. Neil, bakit kaya karamihan ng matatanda ayaw pumasok sa club? Mausok. Mausok. Sean. Madilim. Madilim. Sir Roy, ba't po kaya? Mabuko ako. Baka mabuko. Okay, pumasok na ako. Bakit kaya karamihan ng matatanda ayaw pumasok sa club, Anton? Wala. Mausok. Mausok. Ang sabi nila ay mausok. Ang sabi ng survey ay... Tignan natin kung ano yung mga hindi nahulang sagot. Number 6. Kala ko madisco. Number 2. Madilim. Team Makmak draws the first blood. Very good. May 79 points na kayo. You're still watching Family Feud. Dito malaya po kayong tumawat malaya makisaya habang pinapanood ang laban ng dalawang teams mula sa afternoon prime kamao. Yan. Nangunguna po ang Team Makmak with 79 points. Babawi ang Team Lance. So susunod na maglalaban ay si Sir Roy at si Mr. Reese. Let's go play round 2.
kamay sa mesa. Top 6 answers are on the board. Kailangan ng judges na magde-decide ng winner sa anong sport. Go! Please. Boxing. May judges sa boxing. Nandiyan ba ang boxing? Uy, top answer. Terry, pass or play? Play! Let's play this one. Come on. Let's go! Neo, kailangan ng judges na magde-decide ng winner sa anong sport. Ano yung mga pageant po? Pageant. Pageant. Oh, may judges naman. Pero hindi ka lang sa sport. Survey says... Hellboy! Let's go. Sport, ha? Sport. Kailangan ng judges na magde-decide ng winner sa anong sport. MMA. Kung may boxing, may MMA. Survey, nandiyan ba yan? Wala. Bruce. Anong judges na nagde-decide ng winner sa anong sport? Di ba Kuya Dong ice skating? Yeah. So they decide skating. on figure skating. Yes. Survey says... Denise, kailangan ng judges mag-decide ng winner sa anong sport? Cheer dance. Cheer Sports dance. yun. Cheer dancing. Sports yun. Ah! Alam ko na. Oo, dahil ang cheer dancing ay isang sport na ngayon. Eto, maka-steal kaya. Sir Neil, kailangan ng judges na mag-decide ng winner sa anong sport? Taekwondo. Wando, Chang. Gymnastics. Gymnastics, Sir Roy. Taekwondo rin. Taekwondo rin. Okay, Anton, final answer will come from you. Kailangan ng judges na mag-decide ng winner sa anong sport, Anton? Taekwondo. Taekwondo! Nakinig kay Daddy. Nandiyan po ba ang Taekwondo? Okay, back-to-back wins for Team Makmak. May 142 na sila. Pero mukhang nire-reserve lang po ng Team Lance ang kanilang knockout punch. Kaya abangan po natin yan mamaya. At meron pa tayong 3 sa board. Kaya, the studio audience, gusto na pa manalo? 5,000 pesos. Hello po. Okay, hi. Ano pangalan mo? Marie po, Kuya Hi, Dong. Marie. Naghahanap tayo ng isang sport kung saan ang judges ang nagsasabi kung sino ang mananalo. Anong sport ito? Gymnastic po. Gymnastics. Para si Carlos Yulo. Yes, yes, Kuya Dong! Sabi ni Sean, gymnastics, di ba? Nandiyan ba ang gymnastics? Thank you po! Mamaya. Guys, tignan natin number 4. What is number 4? And finally, number 2. Yeah. Karate. Welcome back at salamat po at nakatutok pa rin po kayo sa amin. Recap tayo ng scores. Ang team ni Anton ay leading with 142 points. Ang team Lance naman ay wala pang puntos. Kaya maghaharap na po ang sparkle artist na si Sean at ang content creator na si Myong for round 3. Let's go to round 3. Okay, kamay sa mesa. Top 8 answers on the board. Sa action movie, nakakatawa siguro kung ang action star ay hindi nakasakay sa kabayo kung hindi sa ano. Go! Sean, Aso. nakasakay sa aso. Naabutan mo ba yung mga action movie noong araw nakasakay yung action star sa kabayo? Di ba? Tito Roy, di ba? Sa kabayo nakasakay po madalas. Nandyan ba ang aso? Ha? Sean, pass or play? Play, Kuya Dong. Okay, let's go play Let's go. this round. Renil, sa action movie, nakakatawa kung yung action star hindi sa kabayo nakasakay, kundi sa Bisikleta. bisikleta. Na may basket sa harap. May basket, di ba? Nandiyan ba ang bisikleta? Okay. Anton, saan kaya? Dati kasi sa kabayo nakasakay ang action star. Pero nakakatawa siguro kung nakasakay siya sa... Sa pusa. Kung may pusa, kung may aso, may pusa. tigre kaya to, tigre? Pusa.
Hindi. Tito Roy, sa action movie, nakakatawa siguro, no? Kung yung action star, hindi nakasakay sa kabayo, kung hindi nakasakay saan? Flying carpet. Sa flying carpet. Oh, kakaiba yun. Kakaiba yun. Flying carpet. Flying carpet. Sean, saan kaya? Nakakatawa yung action star hindi sa kabayo nakasakay, kundi sa... Sa langaw. Wow! Flying langaw. Flying langaw. Flying fly. Di ba nandiyan ba yan? Langaw! Team Lance, usap na kayo? Okay, isipin nyo. Basta isipin nyo, nakakatawa. Nakasakay siya sa ganun. So, action movie, pelikula, yung action star, hindi sa kabayo nakasakay, kung hindi sa... Stroller. Sa stroller. Oo, di ba? Nakakatawa. Stroller, nandiyan ba stroller? Hellboy. Ano? Ha? Stroller, yung huli. Stroller. Hellboy, sa action movie, nakakatawa kung ang action star hindi nakasakay sa kabayo, kundi sa... Baboy. Baboy? Yung... Sa ahas. Ahas? Oo. Sa jeep. The jeep. Pwede yun. Bruce, final answer will come from you. Sa action movie, nakakatawa siguro kung yung action star hindi sa kabayo nakasakay, hindi sa... Baboy. Sobrang nakakatawa yun. Pag baboy talaga, di ba? Baboy, good Baboy! answer. Ang sabi po nila, baboy, sabi ng survey yan. Isang round lang natitira sa elimination rounds at leading pa rin ang Team Makmak, 142 points. Ang Team Lance, medyo dehado pero may 84 points na naman. Kaya ilalabas na po nila natitirang lakas sa triple points round. Pero bago yan, may 4 pa po sa board na hindi nasagutan. Kaya studio audience, sasabak na kayo ngayon sa 5,000. Hello po, anong pangalan niyo, ma'am? Apple Valenzuela po. Apple, okay. Sa isipin niyo nasa action movie. Tapos yung action star, hindi po sa kabayo nakasakay, kung hindi saan. Inodoro. Inodoro. Flying Inodoro. Ha? Ano ba Inodoro? Nakakatawa yun, pero wala. Ito po tayo. Yan. Okay, pati yan ang... Wow. Hello, may message po ba kayo kay Anton, siyempre? Anton! Kailangan panalo kayo. Ayan na. Okay, ate, ano pangalan niyo? Susan. Ate Susan, okay po. So sa tingin niyo, ano kaya nakakatawa pag ang action star ay nakasakay saan, imbis na sa kabayo? Kambing. Sa kambing! O, nandiyan po ba ang kambing? Ma'am. Up, we got 3 more. Number 8. What is number 8? Pagong, number 5. And finally, number 3. Kalabaw, inaantay ko sabihin niyo yung kalabaw. Anyway, babalikan po natin ang fight to the finish ng Kamao Cast when we return dito lang sa Family Feud. Nakasubaybay pa rin po kayo sa boxing match episode ng Family Feud. Sa buong Pilipinas, marami pong competitive. Suntukan man yan o hulaan sa survey, gagaya po ng mga kapuso natin dyan sa Barangay Pasong Tamo, Quezon City. Hello po sa inyo. Yung mga taga Silang Cavite, hello po sa inyo. Owas Albay, magandang gabi sa inyo. Tinitao Misamis Oriental, hello po sa inyo. Balut Tondo, Manila, thank you po sa inyo sa panonood. At Solano Nueva Vizcaya, salamat sa patuloy yung panonood. Now, recap po tayo ng scores. Team Makmak, 142 points. Ang Team Lance, 84 points. And this is our last head-to-head battle with Neil and Hellboy for the final round. Let's go! Go! Okay. Good luck. Kamay sa mesa. Triple points. Top 4 answers are on the board. Ano ang sign o senyales na nakagat ka ng lamok? Neil. Pantal. Ikay na mantal. Survey says,
Top answer! Sir Neil, pass or play? Final round. Play. Elboy, balik muna tayo. Tara. Anton. Up. No coaching. Final round na. Anton, ano sign na nakakagat ka ng lamok? Lagnat. May lagnat. Survey says... Wala. Sir Roy, ano po ang sign na nakakagat ka ng lamok? Ano po kaya to? Kailan. Team Lance, huddle na kayo. Sean, sign na nakagat ka ng lamok. Makate. Iyon! Obvious! Makate! Dalawa pa, Kuya Neil. Ingat lang ha. Dalawang strike na to. Oo nga eh. Tapos 237. Ano ang sign na nakagat ka ng lamok? Namumula. Namumula! Ano lang, Anton. Kung nakuha mo to, Anton, panalo na kayo. Give me a sign, Anton. Ano sign na nakagat ka ng lamok? Naiinit? Init? Like fever? Parang masama yung pakiramdam mo. Masama yung pakiramdam. Nag-init. May init. Okay. Mainit. Temperature. Uminit ang temperature. Survey, nandiyan ba yan? Okay. Guys, may chance, ha? Ganito lang, Bruce. Alam mo na to. You get this right. Do it. Para sa'yo. Elboy, ano ang sign na nakagat ka ng lamok? Siguro may dugo. May dugo. Okay. Meong? May dugo din. May dugo. Teres, anong sign na nakagat ka ng lamok? Sobrang nahihilo ka. Nakakahilo. Sobra. Nabuntis ng lamok. Yes. Morning sickness. Alam niyo bang babaeng lamok lang ang nangangagat? Sila lang po ang nangangagat kasi ang mga lalaki po ay vegetarian na lamok. So kung kinagat kayo, siguradong babaeng lamok ang kumagat sa inyo. Bruce, final answer. Ano ang sign na nakagat ka ng isang lamok? Dumudugo. Dumudugo! May dugo yun! Kasi pinalo mo eh. Pa! May dugo yan! May dugo! For the win! Sabi po nila ay dugo. Ang sabi ng survey ay... Wala! Okay. Ano yung isang hindi nahula? Tingnan natin. Number 4. Mahapde. Ang ating final score, Team Makmak, 436 points. Team Lance, 84 points. Guys, maraming salamat. Maraming salamat. Maraming salamat. Please. Thank you so much. Thank you. Bruce, very close. Bawi next time. Very Bawi, close. bawi. Pag-uwi pa rin kayo ng 50,000 pesos. Wow. At eto na, Team Makmak, may 100,000 na kayo. Pasok na. Anton, sino maglalaro sa Fast Money Round? Sean and Sir Neil. It's gonna be Sean and Neil. Neil Sese. Welcome back. Malaya pong tumawa at malayang magsaya dito sa Family Feud. At malaya rin po kayo mag-cheer para sa Team Makmak na nanalo kanina ng 100,000 pesos. Ang goal nila ay makapag-uwi ng total cash prize of 200,000 pesos. At panalo din ng 20,000 ang napiling charity. And Sean, ano ba napiling? GMA Kapuso Foundation. There you go. Okay. Give me 20 seconds on the clock, please. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano ka kahilig sa matatamis na pagkain? Go. 9. Ano ang pinag-aawayan ng mag-asawa matapos maghiwalay? Babae. Hayop sa bukid na kaya mong talunin sa takbuhan. Skip. Salitang pwedeng mag-describe sa gatas. Milk. Paggising sa umaga, ilang minuto ka na nanatili sa higaan? 5 minutes. Let's go, Sean! On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano ka kahilig sa matatamis na pagkain? Sabi mo, 9. Sabi ng survey? Isa. Ano pinag-aawayan ng mag-asawa matapos maghiwalay? Sabi mo'y babae. Sabi ng survey. Okay. Hayop sa bukid na kaya mong talunin sa takbuhan, hindi natin nabalikan. Salitang pwede mag-describe sa gatas, sabi mo'y milk. Maybe milky. Milky. Creamy. Creamy. Survey says...
Paggising sa umaga, ilang minuto ka na nanatili sa higaan? Sabi mo, 5 minutes. Sabi ng survey. There you go. Okay, balik na tayo. Let's welcome back Neil. Yes! Ito na. Okay, si Sean. Magandang puntos ang binigay sa'yo ng iyong teammate. Si Sean. 40 points ang binigay niya sa'yo. So, 160 pang hahabulin natin. Nangyari. Kaya yan. Go! Makikita na ng viewers ang sagot ni Sean. Give me 25 seconds on the clock, please. On a scale of 1 to 10, 10 ang pinakamataas. Gaano ka kahilig sa matatamis na pagkain? Go. 8. Ano ang pinag-aawayan ng mag-asawa matapos maghiwalay? Pera. Hayop sa bukid na kaya mong talunin sa takbuhan. Manok. Salitang pwede mag-describe sa gatas. Matamis. Paggising sa umaga, ilang minuto ka pa nananatili sa higaan? 20 minutes. Let's go, Sir Neil. On a scale of 1 to 10, gaano ka kahilig sa matatamis sa pagkain? Sabi mo, 8. Survey? Yan ang top answer. Top yan. Anong pinag-aawayan ng mag-asawa matapos maghiwalay? Sabi mo, pera. Sabi ng survey. Top answer din. Nakakadalawang top na. Hayop sa bukid na kaya mong talunin sa takbuhan. Sabi mo, manok. Sabi ng survey. Oh. Baba. Kalabaw ang top answer, kalabaw. Sabi ko na eh. Salitang pwede mag-describe sa gatas, sabi mo'y matamis, ang sabi ng survey. Top answer ulit. Pagising sa umaga, ilang minuto ka pa nananatili sa higaan, sabi mo'y 20 minutes, ang sabi ng survey. 10 minutes ang top answer. Ay, sayang, marami lang hinabol, pero mataas. Congratulations, Team Makmak. Mag-uuwi pa rin kayo ng 100,000 pesos. Ayos. Ton, please invite them to watch. Kamao, please. Ayun, mga kapuso, sana panoorin niyo po yung Kamao. 3:20 p.m. po yan, Monday to Friday. Kaya abangan niyo yung bakbakan namin ni Lance. Paparating na yan. Uy, si Pitik Queen versus John Marcon bukas. Naku, masaya na naman ang episode natin dahil sa funny content creators. Maraming salamat, Pilipinas. Ako po si Ding Dong Dantes na araw-araw na maghahatid ng saya at papremyo. Kaya makihula at manalo dito sa Family Feud.